Alala ko pala sa school namin dati nanalo ako sa cooking show. Nagluto kami noon ng bego kambabi at nanalo ako. Tagalog doon binagoongan, basta bagoong. Tapos itong si Daddy Tano, pinaalala niya kanina na masarap ako magluto. Gusto niya kasi magluto mga Marikoy ng Bicol Express na kasing sarap ng niluluto ko. Kaya sabi ko sa kanya, sige magluluto ako para sa'yo kahit di mo naman makakain, at least makikita mo kung paano ko ginagawa, kung paano ko niluluto. Pagkainit ko nga pala sa kawali, naglagay na ako ng mantika. Tapos nilagay ko na yung baboy na in-slice ko kanina. Maliliit lang yung slice para mas masarap. Pipirito lang natin. Tapos pag medyo luto na, ilalagay naman natin yung sibuyas kasi magigisa na tayo. Tapos mix-mix lang, maglalagay din pala tayo ng konting paminta. Si Daddy Tano talaga, siya yung nagluluto ng mga kinakain niya araw-araw. Tapos minsan kapag nagkikrave siya, tinatanong niya sa akin kung paano lutuin. Nagamit nga pala ako ng MQ Kitchen Bagoong. Alam niyo ba kung ano yung pinaka nagustuhan ko dito sa MQ Kitchen Bagoong? Di siya ganun kaalat, yung lasa niya sin pwede na siyang ulamin. Itsura nito para tuloy yung MQ Kitchen Binagoongan. Kasi ganun yung sa kanila, punong-puno ng baboy. Nilagay ko na nga pala yung gata. Tapos mix-mix lang mga Marikoy, tapos naglagay na nga ako ng sili na kulay green. Alam nyo ba, dahil sa mama ko, kaya marunong ako magluto. Elementary pa lang ako mga Marikoy, tinuturuan niya na ako magluto. Yung mama ko kasi mga Marikoy, bata pa ako, mananahi na siya. Tapos bago siya pumasok sa work, nag-aabilin yan kung ano yung iluluto namin. Nung una nag-abilin nga siya sa akin, pinakulo ko yung baboy, may plastic pa. Uy mga Marikoy, kain na tayo. Katapos ko nga palang kumain mga Marikoy, pumunta ako sa kwarto namin. Dahil bagong linis yung buong bahay namin, deserve ng kwarto namin na palitan ng bedsheet. Kahapon kasi mga Marikoy, habang naglilinis sila, napansin ko to kasi parang may mga mapa-mapa na. Alam nyo ba itong mga bedsheet namin, no lukot talaga. Sin kahit anong gawin mo, di nalulukot. Kaya paulit-ulit ako nag-order sa kanila. Kasi gustong gusto ko talaga, lalo na kapag nilagay mo to, di talaga natatanggal. Alam nyo naman kapag may kasama tayong toddler, sobrang likot. Minsan nga ginagaya niya yun sa TV. Yung jumping on the bed, ganun-ganun. Tapos jump-jump siya dyan. Tapos ang nagustuhan ko yung tela. Kalagay ko nga lang itong si Jay, sakala niya tapos na ako. Ayan na nga, gusto niya na mag-jump-jump. Pero hinayaan ko na lang siya para makita ko din kung di talaga natatanggal. Katerno na rin palang 2 pillowcase to kapag nag-order ka. Dahil nga itong sapin ng kama namin sobrang comfy. Itong si Jay sinaantok na. Ganito sana yung gusto kong ayos mga Marikoy, kaso di pwede. Dahil nga itong si Jay sobrang likot, pwede siya mahulog dun sa side. Tapos nilalagay ko din pala to mga Marikoy kasi yung daddy niya minsan natatapon. Ito na rin yung comforter namin. Yung pakiramdam nyo mga Marikoy kapag bagong palit kayo ng sapin ng kama. O kasi kapag nagpapalit talaga ako ng sapin ng kama, parang bagong buhay din. Parang nakaka-relax, parang ang sarap sa feeling. Tapos nakakaantok din, parang gusto mo na lang matulog maghapon. Pa nga kami ligo-ligo ni Jis pero niyaya ko na siya matulog. At ilang minuto lang mga Marikoy nakatulog na siya. Yun na, link in my bio.